Bumaba ka. Ayoko. Bumaba ka. Ayoko. Ayoko. Tatay. Tatay. Nagmamakaawa ako sa'yo. Patay na si Mama. Ikaw na lang ang huling kamag-anak ko sa mundong ito. Tatay! Tatay! Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo akong ipadala sa ospital ng pag-iisip. Mamamatay ako. Tatay, nagmamakaawa ako, tatay. Patricia Garcia, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Pinakasalan ko ang iyong ina noon para lang sa kapangyarihan ng inyong pamilya. Ngayon patay na siya. Ikaw na babae, kailangan kang mawala sa buhay namin. Simula ngayon, huwag mong hayaang umalis ang babaeng ito. Sa ospital ng pag-iisip kahit isang hakbang. Tatay! 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 Tatlong taon na ang nakalipas. Ipinasok ako ng sarili kong ama sa ospital ng pag-iisip, isang anak sa labas, ang nagnakaw ng buhay ko. Mula noon, isa lang ang layunin ko sa buhay, ang maghiganti at bawiin ang lahat ng sa akin. Maawa ka. Maawa ka. Gago! Naglakas loob kang guluhin si Ate Patricia? Hindi mo ba alam na nitong 3 taon, si Ate Patricia ay walang kalaban sa buong ospital? Ate Patricia, may balita mula sa kabisera. Pagkalipas ng 3 araw, ang iyong kapatid sa tuhod na si Isabel Garcia ang papalit sa iyo para pakasalan ang tagapagmana ng bahay ng mga Mendoza, si Gabriel Mendoza. Isabel Garcia. Isabel Garcia. Matagal mo nang ninakaw ang mga bagay ko. Panahon na para isauli ang mga iyon. Simulan natin sa tagapagmana ng bahay ng mga Mendoza. Lahat. Dalhin ang mga gamit. Sumama kayo sa akin para agawin ang nobya. Maligayang pagdating sa kasal ng siglo ng bahay ng mga Garcia at bahay ng mga Mendoza. Ngayon, salubungin natin ang pinakamainit na palakpakan ng ating nobya, si Binibining Isabel Garcia, sa kanyang pagdating. Balita ko, ang nobya sa kasal na ito ay dapat ang tunay na panganay na binibini ng bahay ng mga Garcia, si Patricia Garcia. Itong si Isabel Garcia ay isa lang anak sa labas. Si Patricia Garcia, 3 taon na ang nakalipas, ay ipinasok sa ospital ng pag-iisip. Ang pagkakataong makapagpakasal sa isang mayamang pamilya ay natural na napunta kay Isabel Garcia, maliban kung si Patricia Garcia ay dumating sa kasal ngayon. Patricia Garcia, pagkatapos ng araw na ito, formal kitang papalitan at magiging manugang na babae ng bahay ng mga Mendoza. Ang pinakamarangal na babae sa buong kabisera, ang kinaiinggitan ng lahat. Binibining Isabel Garcia, nais mo bang pakasalan si Ginoong Gabriel Mendoza? Opo, nais ko. Tutol ako. Patricia Garcia. Anong ginagawa mo rito? Naparito ako. Para agawin ang nobya. Narito ako. Para agawin ang nobya.
Gabriel Mendoza, tama? Magpapakilala ako. Ako ang tunay mong mapapangasawa. Patricia Garcia. Mula sa mahinang inabandu ng anak ng bahay ng mga Garcia, nagbago ka. At naging isang nag-agaw ng nobya na baliw na panganay na binibini. Patricia Garcia, anong laro ang gusto mong laruin? Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, ngayon, ang iyong nobya, Gabriel Mendoza, ay ako lang, Patricia Garcia. Ang pagiging asawa ko, Gabriel Mendoza, ay hindi lang sa salita. Mag-ingat ka. Patricia Garcia, si Kuya Gabriel ay ang tagapagmana ng pinakamayamang bahay ng mga Mendoza. Ikaw na isang baliw na galing sa ospital ng pag-iisip? Naglakas loob ka pang mangarap na kumapit sa bahay ng mga Mendoza? Talagang maling pangarap. Isabel Garcia, inagaw mo ang aking pagkakakilanlan. Inagaw mo ang aking kasunduan sa kasal. Anong pinagkaiba mo sa isang magnanakaw na daga? Hindi. Ang mga daga ay marunong magtago sa kanilang butas. Paano ka naglakas loob na maging mayabang sa gitna ng araw, sa harap ko, ang tunay na may-ari? Nagsisinungaling ka. Naglakas loob kang saktan ako? Bago ka kumilos, paalalahanan kita. Ako ay isang baliw. Ikaw, Gabriel Mendoza. Ngayon, may karapatan ba akong maging asawa mo? Naglakas loob ka bang sumama sa akin? Maglaro ng pagtakas sa kasal? Sige. Binata, Ginang, magandang araw po. Sadyang bahay ng mga Mendoza. Hindi lang maluwag at komportable ang tirahan, pati na rin ang mga kawani. Ang serbisyo nila ay mas mahusay kaysa sa mga nurse sa ospital ng pag-iisip. Ayos. Lubos akong nasisiyahan. Ito ang bigay kaya para kay Ginang Mendoza. Mula ngayon, sa iyo na ang mga ito. Hindi na ako magpapakipot. Linawin natin ito ng maaga. Ang alyansa sa kasal na ito ay para lang magkaroon ng paliwanag sa dalawang pamilya. Pagkatapos ng kasal, igagalang kita. Hindi ko pakikialaman ang iyong kalayaan. Sa material na aspeto, masisiguro kong hindi ka magkukulang. Ngunit ang pag-ibig, Ngunit ang pag-ibig, hindi ko maibibigay sa iyo. ikaw? Kaya, mahal, huwag kang mag-ilusyon. Para sa akin, isa ka lang tropyo. Mula ngayon, maging masunuring palamuti ka lang. Huwag kang humarang sa aking paningin. Naiintindihan mo ba? Ikaw, anong balak mo? May tanong ako. Sana masagot ni Binibining Garcia, Sabihin mo. bakit mo inagaw ang nobya?
Wala kang kinalaman dito. Pero narinig ko, nagsimula na ang pag-agawan sa mana ng mga Mendoza. Ginoong Mendoza, gusto mo bang manalo? O matalo? Mukhang pareho tayong may sikreto. Ang tunay na may sikreto ay ang mga Garcia, hindi ako. Hindi ka ba Garcia? Hindi sila. Karapat dapat maging pamilya ko. Kaya ka bumalik ngayon para magiganti. Paano kung magkasundo tayo? Tutulungan kitang agawin ang mana at kailangan mo lang akong tulungan sa tamang oras. Ano sa tingin mo? Ang mga Mendoza ay pawang mga halimaw. Binibining Garcia. Paano mo ako tutulungan? Ako ay isang baliw kung sino ang magpapainit. Nang ulo ko, magkakasakit ako. Hindi ba't masaya iyon? Magaling. Deal. Itong black card para sa panggastos mo. Tinanggap ko. Patricia Garcia, ilang mukha ba mayroon ka? Hoy! Imbestigahan mo ang asawa ko. Ano ba ang pinanggalingan niya? Mukha siyang mas baliw pa sa baliw. Pasok. Magandang umaga, Batang Ginang. Ngayon ang araw ninyo para pumunta sa lumang bahay para bisitahin ang mga nakatatanda ng pamilya Mendoza. Naghanda kami ng mga damit at alahas para mapili ninyo. Nasaan si Gabriel Mendoza? Maaga pa lang ay tinawag na pabalik sa lumang bahay ang binata. Nagbili ng binata na kapag gising na kayo ay magpapadala ng driver para ihatid kayo sa lumang bahay. Naiintindihan ko. Magpapalit lang ako ng damit at aalis na. Isabel, sa wakas ay dumating ka na. Bianca, ngayon ang unang araw ng kasal ng ate ko at ni Kuya Gabriel para bumisita sa kanilang mga biyenan. Ang biglaan kong pagbisita, hindi ba ito angkop? Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, ikaw lang ang kinikilala kong asawa ng pinsan. Tungkol naman kay Patricia Garcia, naglakas loob siyang agawin ng posisyon mo. Hindi ko siya palalampasin. Ang nobya ay bumibisita sa mga biyenan, pero ang nobyo ay hindi man lang nagpakita. Driver lang ang pinadala para sunduin siya. Mukhang hindi nasisiyahan ang binata sa nobya. Kuya Gab, sila. Tigil. May kailangan ka? Ang tingin ng babaeng ito, bakit nakakatakot? Parang si Kuya Gabriel kapag galit. Hayaan na, paano mangyayari yon? Ang babaeng ito ay malinaw na isang baliwan. Ikaw ang asawa ng pinsan ko na bagong kasal? Bago ka bumisita sa mga nakatatanda, may mga patakaran akong ituturo sa iyo. Hoy, baliw! Pinayagan ba kitang umalis? Paano mo nagawang baliwalain ang mga patakaran ng pamilya Mendoza? Nangahas kang baliwalain ako, ang mga patakaran ng mga Mendoza. Wala akong pakialam sa mga patakaran ng mga Mendoza, pero ang patakaran ko ay kung sino ang manggulo sa akin, siya ang masasaktan. Ikaw! Dahil kasal na ako kay Gabriel Mendoza bilang pinsan niya. Ano ang dapat mong itawag sa akin? Gusto mong tawagin kitang asawa ng pinsan? Managinip ka. Ano ang itatawag mo sa akin? Bakit kayo nakatunganga dyan? Hindi nyo ba siya kukunin para sa akin? Ano ang itatawag mo sa akin? Asawa ng pinsan. Mabuti. Sa susunod na makita mo ako, dapat maging magalang ka.
May kakayahan pala talaga ang munting baliw. Walang kwentang basura. Pasensya na, Bianca. Kung hindi dahil sa paghihiganti para sa akin, hindi ka sana magtitiis sa kahihiyan ng baliw na ito. Ayos lang. Simula pa lang ito. Ang tsaa para sa seremonya. Handa na. Ngayon, ang baliw na ito, wag na siyang umasang makakalabas ng bahay ng mga Mendoza na nakangiti. Patricia Garcia, maghintay ka lang. Kahit hindi ako kumilos, kaya pa rin kitang gawing lumuhod at umiyak para magmakaawa sa akin. Gabriel Mendoza, hindi ka pa ba magpapakita? Tatay, dahil dumating na ang asawa ni Gabriel, simulan na natin ang seremonya ng tsaa. Patricia Garcia, tingnan natin kung paano mo mahahawakan ng matatagang mainit na tasa ng tsaa na ito. Ang lolo ay napakahigpit sa mga patakaran. Kung sa unang tasa ng tsaa pa lang sa pagpasok ay magkakagulo na. Pagkatapos, ang baliw na ito, pati na ang angkan ni Gabriel Mendoza sa paningin ng lolo, ay tuluyan ng tapos. Mag-alay ka na ng tsaa. Asawa ng pinsan. Sige. Salamat, pinsan. Ang mukha ko. Ang sakit. Patricia, baliw ka. Pinahain kitang maghain ng tsaa kay lolo, pero ibinuhos mo ang kumukulong tubig sa ulo ni Bianca. Ikaw. Tito, hindi ko sinasadyang saktan ka. Akala ko may langaw na umuugong. Ikaw. Tama na. Ano bang asal yan? Sumisigaw. At ikaw, Binibining Garcia, wala akong pakialam kung baliw ka talaga o nagpapanggap lang. Ang bahay ng mga Mendoza ay hindi matatanggap ang isang asawa ng apo na walang galang. Kuya Gab, medyo lumalala na ang sitwasyon. Sigurado ka ba na hindi mo tutulungan ang iyong asawa? Ang bahay ng mga Mendoza ay isang kumunoy na lumalamon ng tao. Kung hindi niya kayang lutasin ang maliit na problemang ito, mas mabuti pang hindi na siya dumating. Panganay na Binibining Garcia, hindi mo ba narinig ang sinabi ni Lolo? Ang bahay ng mga Mendoza ay hindi matatanggap ang isang asawa ng apo na tulad mo. Patricia, ano ngayon kung inakit mo si Kuya Gabriel? Hindi ka pa rin makakapasok sa pintuan ng bahay ng mga Mendoza. Kaya, anong klaseng? Asawa ng apo ang gusto ninyo? Ikaw, tigil, tatay. Bitawan mo si Lolo. Gusto ninyo ba ang elegante o ang masigla? Tigil. Patricia Garcia, anong kabaliwan yan? Alam nyo pala na baliw ako Kung ganoon, bakit nyo ako paulit-ulit na ginagalit? Paano kayo naglakas loob? Umalis kayo. Tatay. Ikaw, anong ibig mong sabihin? Literal ang ibig kong sabihin. Kayo. Ang isa ay gustong ngayon mapahiya ako at makansela ang kasal. Ang isa pa, gustong magbigay ng pananakot. Ang isa ay gustong gamitin ako para kontrolin si Gabriel Mendoza. Ang isa ay matanda na at malabo na ang paningin. Alam lang ay magpakitang tao at gumawa ng formalismo. Ikaw? Dahil ayaw niyang magbigay ng maayos na tsaa. Kung gayon, huwag na lang tayong magbigay. Ikaw. Ate, huwag kang magwala. Ang kasal pagkabata mo kay Kuya Gabriel ay talagang lipas na sistema at matagal nang dapat tinanggal. Hindi mo pwedeng, para lang makakapit sa bahay ng mga Mendoza, ay kumapit kay Kuya Gabriel. Tama. Baliw ka. Anong karapatan mong pakasalan ng pinsan ko? Anong karapatan mong maging batang ginang ng bahay ng mga Mendoza? Panganay na Binibini Garcia, kung patuloy kang gagawa ng gulo at pipiliting manatili sa bahay ng mga Mendoza, huwag mong sisihin ang bahay ng mga Mendoza kung hindi kami magiging magalang. Sige. Kung gusto niyong kanselahin ang kasal, pabalikin niyo si Gabriel Mendoza at sabihin niya sa akin mismo. Dumating na ang panganay na binata. Dumating na ang panganay na binata.
Mukhang ayaw ni Kuya Gabriel pakasalan ang baliw na yan. Hindi na siya nakatiis at dumating para kanselahin ang kasal. Patricia, ngayon, ipapatikim ko sa'yo ang kahihiyan ng pagiging inabandona ang sarili mong kahihiyan. Pinsan, itong baliw na to, dahil sa engagement ninyo, nagwala sa bahay natin. Hindi lang kami pinahiya ni Lolo sa harap ng lahat. Sinisira pa niya ang relasyon ninyo ng tatay ko, at sinisira ang mga patakaran ng mga Mendoza. Pinsan, palayasin mo na siya. Inaanunsyo ko? Simula ngayon, si Patricia Garcia, ang aking asawa. Ang set ng alahas na ito ay mula sa aking ina, regalo sa kanyang manugang na babae, at itong mga titulo ng lupa, susi ng kotse at bank card ay regalo ko sa aking asawa. Ang binata, ibinigay niya pala ang pamana ng pamilya na iniwan ng ginang sa batang ginang na ito. Mukhang pinahahalagahan ng ating binata ang batang ginang. Si Kuya Gabriel, napakabait niya pala sa baliw na yan. Hay, si Gabriel, bakit sa lahat ng pwede niyang piliin, itong baliw na babae pa ang napili niya? Ang mga regalong ito, nagkakahalaga na ng 10 bilyon. Pinsan, hindi siya karapat-dapat sa ganoong kalaking pera. Patricia, sinaktan mo na naman ako. Ikaw talaga ang sinaktan ko. Walang respeto sa nakatatanda at walang modo. Pinsan, tingnan mo siya. Bilang asawa ng pinsan mo, may mali ba kung turuan kanya ng patakaran? Wah, walang mali. Kung walang mali, bakit hindi ka humingi ng tawad? Pasensya na, asawa ng pinsan. Ayos lang. Pero sa susunod na makita mo ako, kung wala ka pa ring modo, sasaktan pa rin kita ha. Tara na, gabi na. Umakyat na tayo at magpahinga. Ang pagganap ko ngayon medyo maganda, di ba? Ang kasunduan natin, pwede na bang magkabisa? Okay naman ang performance ko, di ba? Ang deal natin, pwede na bang magkabisa? Paano kung tumanggi ako? Kung tumanggi ka, papatayin kita. Sana maging maganda ang ating pagtutulungan. Ang kwartong ito ay akin ngayon. Matulog ka sa ibang kwarto. Hindi siguro ngayon. Binalaan kita. Kahit na legal tayong mag-asawa. Kung magtatangka kang gumawa ng masama, papatayin pa rin kita. Ito ang lumang bahay. Kung maghihiwalay tayo ng kwarto ngayon, tiyak na magdududa ang iba. Mas mabuti nang iwasan ang gulo. At saka, wala akong interes sa iyo. Sana nga. Maganda naman ang katawan mo. Maganda ba? Maganda. Sa lahat ng nakita ko, ito ang pinakamagandang katawan na na-train. Anong ginagawa mo? Gabriel, bakit ka nakatulala? Nakita na rin niya ang katawan ng ibang lalaki. Wala lang yan. Kuya Gab, pinahanap mo sa akin ang impormasyon ni Hipag, may resulta na. Magkita tayo sa bar. May lakad ako. Hello, Liana. Sis, talagang tahimik ka lang, tapos bigla kang gumawa ng ingay. Ang balita tungkol sa pag-agaw mo ng nobya, kumalat na sa buong internet. Sobrang bilib ako sa'yo. May balita ba mula sa mga Garcia? Ang masamang ama at inainahan mo, wala namang ginagawa. Pero, nakita ko si Isabel Garcia ngayon, nakikipagsayaw siya ng mainit sa dalawang lalaki. Mabuti, ipadala mo sa akin ang address. Panahon na para bigyan siya ng malaking regalo. Sis, nakita ko rin ang asawa mo. Hello? Bakit ka nag-hang up? Sige na nga. Pag nagkita kami mamaya, wala naman sigurong mangyayari, di ba?
Gusto mo ng merienda sa gabi? Dadala ako mamaya. Hindi na kailangan. Tulog na. Ano ang nalaman mo? Ang hipag ko, 3 taon na ang nakalipas, na-diagnose na may malubhang sakit sa isip. Ipinadala siya ng kanyang pamilya sa ospital ng pag-iisip. Pero, ang ospital na ito ay naglalaman ng pinakamapanganib at pinakabaluktot na mga kriminal na may sakit sa isip na may di mabilang na namamatay at nasusugatan taon-taon. Ano pa? At saka, walang nangahas na galawin ang hipag ko sa loob. 18 lang siya nang ipasok siya ng pamilya Garcia, pero nakabangon siya sa gitna ng mga masasamang tao. Mukhang may mas marami pang interesanteng bagay. Ipagpatuloy ang pag-imbestiga, gusto kong malaman ang lahat ng kanyang pinagdaanan nitong 3 taon. Makakaasa kang matatapos ang misyon. Pero Kuya Gab, pwede ba akong mag-ibang muna? Mukhang marami ring magagandang babae ngayong gabi. Sige na. Sige. Salamat, Kuya Gab. Nandito na ako. Sama ako. Kuya Gab, parang nakita ko si Hipag. Ang sexy ng suot. Hindi siya. Matagal na siyang tulog. Isabel Garcia. Tinulsulan mo ang masamang ama na ipasok ako sa ospital ng pag-iisip noon. Ngayong gabi, oras na para singilin ko ang interes. 3? 2? Isa. Patricia Garcia. Aray. Sino ang nangahas na saktan ako? Ang ganda naman ng babaeng ito. Paano siya nagka-black eye? Nakakatawa. Hindi ba ito si binibining Isabel Garcia ng bahay, ng mga Garcia na inagawan ng nobya? Pusta ko, ang mainit na usapan bukas ay si binibining Isabel. Sino ang gumawa nito? Anong kinukunan nyo? Bawal kumuha ng litrato. Patayin nyo ang mga telepono nyo. Kuya Gabriel. Kuya Gabriel, iligtas mo ako. Umalis kayo. Patricia Garcia, bakit ikaw na naman? Isabel Garcia. Nangahas kang agawin ng lalaki ko. Gusto mo nang mamatay? Huwag kang gumalaw. Ingat sa bubog. Baka pumasok sa mata mo. Ngayon, palalampasin kita. Pero kung may susunod pa, ang bubog na ito ang tatagos sa utak mo. Baliw, hindi ka palalampasin ni tatay. Kuya Gabriel? May-ari ang dapat harapin. Binibining Isabel. Kung sa ginawa ng asawa ko ngayon, may anumang hindi ka nagustuhan, sabihin mo sa tatay mo, napuntahan ako sa bahay ng mga Mendoza. Hihintayin ko siya. Nagtataka rin ako. Kung may lakas ng loob ba ang tatay mo na kalabanin ako? Kuya Gabriel? Tapos na ang laro. Umuwi na tayo. Gabriel, sino ang aso mo? Patricia, ang tagal kong nag-udyok, pero hindi ko pa rin napasuka si Kuya Gabriel sa'yo. Hindi ko inakala na ikaw mismo ang naghukay ng sarili mong libingan. Ngayon, patay ka na. Patricia, hindi ko pa nga nababanggit ang tungkol sa pagsisinungaling mo sa akin, pero ikaw pa ang nagbabaliktad ng sitwasyon. Ano ngayon?
Umuwi ka na. Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako. Kapag nag-ingay ka pa, halikan kita sa harap ng lahat. Gago. Gabriel, hinahanap mo ang kamatayan mo. Patricia, baka nagseselos ka lang? Dahil lang ba sa kami ni Isabel ay nagpakita sa iisang bar? Ulol. Pinapayuhan kitang magpakatino. Hindi mo magagamit ang pamilya Mendoza o kahit ako, si Gabriel Mendoza. Galit ako dahil lang sa kinasusuklaman ko si Isabel. Ang aso ko, kahit patayin at ilibing pa, hindi ko ipapakain sa kanya. Sino ang aso mo? Ikaw, Gabriel Mendoza. Ang aso ko, Munting baliw, ikaw. Gabriel, magpakabait ka. Kung hindi, magagalit ako. Ano na naman ang gagawin mo? Magpakabait ka. Tumingin ka rito. Sabihin mong mali ka. Patricia, humanda ka. Ayaw mong sabihin ano. Tigilan mo. Sabihin mo. Mali ka ba? Mali ako. Saan ka nagkamali? Munting baliw. Huwag kang sumobra. Mali ako. Mali na hinalikan kita. Sabihin mo. Mula ngayon, magiging masunurin ka at susundin mo lahat ng sasabihin ni Patricia Garcia. Mula ngayon, magiging masunurin ako at susundin ko lahat ng sasabihin ni Patricia Garcia. Ang itsura mo kanina habang pinahihirapan ay nakunan ko na lahat. Kung hindi ka susunod sa hinaharap, ipapakalat ko yan para makita ng lahat. Ang galing mo, Patricia Garcia. Humanda ka. Ngayon, gusto mong humingi ng tawad? Huli na. Ngayon mo pa naisip humingi ng tawad? Huli na. Maling akala mo yan. Samahan mo ako sa balikbahay sa Makalawa. Huwag mo akong iwan sa ere. Tigil! May iba pa? Dahil sa balikbahay, bumili tayo ng bagong damit bukas para hindi isipin ng iba na masama ang trato ko sa'yo. Gamitin mo ang card ko. Talagang mas masunurin ka na. Ginoong Mendoza, ang ginang mo sa damit na yan ay napakaganda. Satisfied ako sa reaction mo. Ito na ang babayaran. Bukas, sasamahan kita sa bahay ng mga Garcia. Pwede kang sumama sa akin, pero may kondisyon. Ano man ang gawin ko, hindi ka pwedeng makialam. Manood ka lang. Ano na naman ang pakulo mo? Kung saktan ko ang ilang tao sa bahay ng mga Garcia, kaya mo bang ayusin yan? Kailangan mong maniwala kay Gabriel Mendoza sa lakas ng pangalan na yan. Mama, yakap! Alam ng taong to, ang iniisip ko.
Mama, nandito na ako. Ang mga umagaw sa ari-arian mo. Isa-isa kong babaliin ang buto nila at ibabalik sa'yo. Anong nangyayari? Pat, anong ginagawa mo? Hamp, ako pa nga ang dapat magtanong sa'yo. Anong nangyayari? Nasaan ang plake ng tirahan ng mga Chavez? Patricia Garcia, baliw ka na naman ba? Matagal nang bangkarote ang mga Chavez. Bahay ng mga Garcia to. Anong karapatan mo na magdikta dito? Lumayas ka. Kausap ko si Marco Garcia, kaya wag kang sumabat. Baliw. Bahay ng mga Garcia to, hindi bahay ng mga Mendoza. Hawakan niyo siya. Hawakan siya. May mamalasin na naman. Baliw talaga. Itong mga basurang to, wag na kayong lumabas. Nakakahiya lang. Tatay, itong baliw na to umaasa sa kanyang kakayahan. Dumating dito sa bahay para magmayabang. Maghanap ka ng tao para arestuhin siya. Ikulong siya sa ospital ng pag-iisip at huwag nang palabasin pa. Patricia, sa kasal ni Isabel, inagaw mo ang kanyang asawa. Tapos, paulit-ulit ka pang gumawa ng gulo sa kanya. Hindi ka na nga humingi ng tawad. Nanakit ka pa. Sino ba talaga ang nagnakaw ng gamit ng sino? Hindi mo ba alam sa puso mo? Marco, ikaw na lumipat sa asawa para umangat. Isang lalaking umaasa na umangkin sa ari-arian ni Mama. Anong karapatan mong pakialaman ako? Rebelde na anak, tumahimik ka. Hindi ka welcome sa bahay na to. Lumayas ka. Ang dapat umalis ay kayo. Nang mamatay ang mama ko, alam ng buong mundo na iniwan niya sa akin ang lahat ng ari-arian. Dati, wala ako. Kaya inangkin mo. Ngayon, bumalik na ako. Ang kinuha mo sa akin, ibalik mo ng may tubo. Pat, alam ni tatay na nasaktan ka, pero masyado ka pang bata. Natatakot si tatay na baka maloko ka ng iba. Hayaan mo na lang si tatay na ipagpatuloy ang pag-iingat nito para sa iyo. Huwag mong sabihing tatay kita. Hindi ka karapat-dapat. 15 taon na ang nakalipas. Kakamatay lang ng mama ko, pero nagmamadali kang dalhin ang kabit at ang anak sa labas niya sa bahay. Pagkaedad ko, itinapon mo ako sa ospital ng pag-iisip. Nang gusto mo akong patayin, bakit hindi mo sinabing tatay kita? Ang hindi minamahal ang kabit. Ang tatay at mama ko ay magkasintahan. Ang mama mo ang kabit. Subukan mong insultuhin ulit ang mama ko. Baliw ka. Kung alam ko lang noon, dapat pala'y ikinulong na kita sa ospital ng pag-iisip. Noon, nagsabuatan kayo para ipasok ako sa ospital ng pag-iisip para wala nang problema, di ba? Sayang lang, malakas ang buhay ko. Patricia Garcia, ikaw na walang utang na loob na anak. Kung kaya mo, babagsakin mo ako. Kung gayon, antabayanan natin. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi ko makita ang titulo ng tirahan ng mga Garcia at ang 60 bilyon ko, maghanda kayong lahat na ilibing ng sabay-sabay. Ikaw. Sa tingin mo, kaya mo akong kalabanin? Sabihin mo lang kung may maitutulong ako. Huwag kang mag-atubili. Ngayon, itutok ang harap ng kotse kay Marco Garcia at banggain. Sige.
asawa. Ayos ka lang ba? Patricia Garcia, baliw ka. Talaga bang babanggain mo ang sarili mong ama? Ako kasi, ayoko lang na may mas baliw pa sa akin. Ito ay isang maliit na payo lang para sa inyo. Ang walang galang na anak na ito, dapat siyang turuan ng leksyon. Nasiyahan ka ba sa performance ko ngayon? Ayos lang. Bakit? Gusto mo bang purihin kita? Hindi na. May aasikasuhin ako kaya hindi ako uuwi ng ilang araw. Sa'yo na ang kotse na ito. Sakto, kailangan ko ng kotse. Salamat. Hindi ka ba curious? Kung saan ako pupunta? Walang interes. Pat, sumabog na. Tingnan mo ang trending. Ang pangulo ng Wildfire Entertainment, panganay na Mendoza, at ang sumisikat na aktres ng kanyang kumpanya, Amira Cruz, ay nasa Grand Hotel Glorieta. Ang hayop, ang daming alam. Kuya Gab, paano ka pa nakakaupo dyan? Kumakalat na sa internet na ikaw at yang si Amira Cruz ay magkasama sa kama. Naku, kung malaman yan ni Hipag, hindi ka ba niya pagpipira-pirasuhin at ipakain sa aso? Hinahanap niya ako? 3 araw na akong hindi umuuwi. Wala siyang kibo. Kaya pala wala siyang pakialam kung may iba ka sa labas. Kitang-kita naman, di ba? Wala ka sa puso niya. Umalis ka. Alam ko kung gusto niya ako. Hindi mo na kailangang makialam. Sige, pero may narinig ako. Baka may problema si Hipag. May problema siya? Anong kinalaman ko dyan? Mas mabuti kung wala. Narinig ko, si Marco Garcia, para agawin ang ari-arian ni Hipag, humanap ng mga basagulero para turuan ng leksyon si Hipag. Alamin agad kung nasaan si Patricia Garcia. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Magmaneho. Pinadala kayo ni Marco Garcia, di ba? Naglakas loob kayong pumatay sa gitna ng kalsada? Ang tapang nyo naman. Hindi ba kayo natatakot mabulok sa kulungan? May kutsilyo na sa leeg mo, hindi ka man lang nanginginig. May tapang ka. Ganda. Ang lakas ng dating mo. Bakit hindi tayo maghanap ng liblib na lugar? At pagsilbihan mo ako ng maayos? Ipapaalala ko lang sa'yo. Ngayon, dapat ikaw ang nagmamakaawa sa akin para bigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Anong ibig mong sabihin? Binabalaan kita? Ang buhay mo ngayon nasa kamay ko. Hindi ba sinabi sa'yo ni Marco Garcia, ang ipinapapatay niya sa'yo ay isang baliw? Para. Pinapahinto kita, putang ina. Huwag nang hanapin, nahanap ko na. Malaki ang laro ngayon. Para. Para.
Miss, tapos na ang laro. Anong gusto mong gawin? Gusto mo ba kaming patayin? May problema ba? Sige na, ikaw na ang boss. Gusto mong mamatay pero ayoko pa. Para na, bilisan mo. Huwag kang matakot. Ako mismo ang maghahatid sa'yo sa iyong libingan. Para na agad. Naiintindihan niya ako sa isang tingin. Itong si Gabriel Mendoza, may dating. Baliw, walang awa. Tanging ang tulad niya ang makakaligtas sa bahay ng mga Mendoza sa pugad ng mga lobo. Gawan mo ako ng pabor. Maghanap ka ng ilang mapagkakatiwalaan, maghanda ng 10 palanggana, ng dugo ng baboy, at sa hating gabi, ibuhos, sa bagong lipat na villa ni Marco Garcia. Tandaan mo, isulat ng malinaw sa pader. Pagpatay sa anak. Kinamkamyaman ng asawa. Di mapapatawad tamaat ng kidlat. Sige. Hayaan mong ipatikim ko. Sabihan ng lalaki kung ano ang kahihiyan. Ngayon, susunod. Oras na para ayusin ang ating mga utang, hindi ba? Tayo? Ginang Mendoza, ang mga usap-usapan na may kabit ako ay kumakalat. Hindi mo alam yan, di ba? Alam ko. Tapos, Patricia, ako ang legal mong asawa. Hindi mo ba ako pwedeng mas bigyan ng pansin? Gabriel, kasal sa kontrata lang tayo. Huwag mong kalimutan ang prinsipyo ng hindi pagpapakialaman. Kahit kasal sa kontrata, legal pa rin tayo. Hoy, baliw ka ba? Ibaba mo ako. Anong trip mo? Ha? Anong trip mo? Bakit ang babaeng to? Sa bawat galaw niya, kinakabahan ako? Talaga bang ako ay? Pumikit ka na lang at magpahinga. Sa kaunting yaman mo, hindi ka pumapasa sa paningin ko. Tungkol naman sa'yo, puno ka ng tinik. Tinatamad akong hawakan ka. Ikaw. Huwag kang matakot, nandito ako. Bakit ka ang lapit-lapit sa akin? Gusto kong matulog. Eh di matulog ka. Tabi mo yan, ah. Gabriel, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi mo, matulog ako kung gusto ko? Mabuti, i-enjoy mo lang. Huwag kang magsalita. Patricia, ikaw na babae ka. Ang sakit mo namang manakit. Gusto mo bang patayin ang asawa mo? Ikaw ang unang nanggulo. Binabalaan kita. Sa susunod ng walang pahintulot ko, kung mga has ka pang hawakan ako, diretso kitang sisirain. Kung hahawakan pa kita sa buhay na to, tatawagin mo akong aso. Uy! Mag-usap tayo ng maayos? Hindi ba sapat na hindi ako nagrereklamo? Ang Ginoo ay nagsasalita, hindi nananakit. Uy! Aalis na ako.
Ayon sa balita, ang puno ng pamilya ng mga Garcia, si Marco Garcia, ay magho-host ng hapunan bukas kung saan ang lahat ng ari-arian ng kanyang namayapang asawa, si Sofia Chavez, ay ililipat kay Isabel Garcia. Si Marco Garcia. Hindi nagtagumpay sa paglustay ng mana ng aking ina. Ngayon, gusto niyang tapusin agad ang gulo. Ilipat ang mana ng maaga bago pa ako kumilos. Mukhang oras na para malaman ninyo. Ang manang ito, kung kanino talaga ito. Kapag hindi ka nagsasalita, medyo maganda ka. Gabriel, pinupuri mo ba ako o iniinsulto? Kung gusto mong masuntok, sabihin mo lang. Kita mo? Kapag nagsalita ka, nagiging palaban ka na agad. Ako lang ang hindi nagsasawa sa iyo. Salamat sa iyo ha. Ngayon may mahalaga pa akong gagawin. Kaya aalis na ako. Nalaman mo na ba kung saan pumunta si Ginang? Ginoong Mendoza. Ngayon, ang pamilya Garcia sa El Rey ay ililipat ang mana ng ina ni Ginang sa kapatid sa tuhod ni Ginang. Dapat ay dadalo si Ginang sa piging. Sige, alam ko na. Ihanda ang sasakyan. Pupunta rin tayo. Magandang araw, Ginoong Mendoza. Magandang araw, Ginang. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa taunang pagpupulong ng Grupo Garcia at sa kaarawan ng aking anak na babae. Inaanunsyo ko, ang aking anak na si Isabel Garcia ang magmamana ng Grupo Garcia at ang lahat ng mana ng aking namayapang asawa ay ililipat sa aking anak na si Isabel Garcia. Napakabuti talaga ni Ginoong Garcia sa kanyang anak. Naaalala ko, ang mana mula sa namayapang asawa ni Ginoong Garcia ay umabot ng ilang bilyon. Ibinigay lang niya ng ganoon kadali. Ang aming si Isabel ay napakagaling. Sana ay lahat kayo ay mas tulungan siya sa hinaharap. Mama, Napakaswerte talaga ni Ginoong Garcia na may ganoong kabait na ginang at ganoong kagaling na anak na babae. Sa napakagandang araw na ito, paano ninyo ako hindi inimbitahan? Sa ganitong araw, bakit hindi niyo ako inimbitahan? Patricia, Binigyan ko kayo ng 3 araw para ibalik ang mana ng aking ina. Pero gusto niyo pang gumamit ng lihim na taktika. Hindi niyo talaga pinapahalagahan ang sinabi ko. Naku, Kuya Gab, nandito nga si Hipag. Hindi kaya gusto niyang mag-isa na bawiin ang mana mula sa bahay ng mga Garcia? Huwag kang maingay, manood ka lang. Tingnan natin kung anong pakulo ang gagawin ng maliit na yan. Sino naman yan? Bakit hindi ko narinig na may isa pang anak na babae ang bahay ng mga Garcia? Mga ginang at ginoo, mayroon nga akong anak na babae sa aking namayapang asawa. Matapos pumanaw ang kanyang ina, nagkaroon siya ng sakit sa isip at ipinadala sa ospital. Itong mandurugas na nasa harapan natin, ilang araw na ang nakalipas, sinira niya ang engagement party ni Isabel sa bahay ng mga Mendoza. Dati, pinatawad ko na siya dahil sa aking kabutihang loob, pero hindi ko inakala na magkakagulo siya rito. Ginoong Garcia, napakahusay mo talagang baliktarin ang katotohanan. Mukhang matapos kong hingin ang mana ng aking ina at hindi nakuha, naisip mo ang planong ito para gawin akong mandurugas. Ako na ang tunay na panganay na binibini. Anong pinagsasabi mong kalokohan? Kalokohan ba yan? Tingnan nyo ito at kitang-kita na ang lahat. Ito ang selyo ng kapangyarihan ng panganay na binibini ng mga Chavez. Sinasabing sinumang may hawak ng selyong ito ay maaaring magmana ng lahat ng kanyang ari-arian. Hindi kaya totoo ang sinasabi ng babaeng ito na siya talaga ang panganay na binibini ng bahay ng mga Garcia? Dati, ginawa na namin ang lahat, pero hindi namin nakuha mula sa babaeng iyon kung nasaan ang selyo ng mana. Hindi ko inakala na nasa babaeng walang hiya pala talaga. May duda pa ba kayo ngayon? Peke ang selyong ito. Narinig lang ng lahat ang tungkol sa selyong ito. Pero sino ang talagang nakakita? Sa tingin ko, peke ang ginawa niya. Gustong mang-usurpa at angkinin ang mga ari-arian. Halatang halata na gustong lamunin si Hipag. Uy, Kuya Gab, gusto mo bang puntahan ko sila at turuan ng leksyon? Teka, tingnan muna natin kung ano ang nangyayari. Patricia Garcia, ang mga ari-arian na ito ay bigay sa akin ni Ama. Ano ang kinalaman mo at nang patay mong ina dito? Ngayon, basag na ang selyo. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo.
Naglakas loob kang saktan ako. Isabel, limitado ang pasensya ko. Kung marinig ko pa ang pag-insulto mo sa aking ina, hindi ako magdadalawang isip na patahimikin ka habang buhay. Mama, iligtas mo ako. Bitawan mo. Ang selyong iyon ay ipinakita lang para makita ninyo. Ngayon, hindi ako rito para makipag-usap ng maayos. Marco Garcia, hindi ba't pinakamahalaga sa'yo ang anak na ito? Paano kung magkasundo tayo? Gamit ang mana ng aking ina, kapalit ng mukha ng anak mo. Manahimik ka. Hindi mo nga mapatunayan ang iyong pagkatao. Bakit mo kukunin ang lahat ng mana ng namayapa kong asawa? Pinapayuhan kitang umalis na lang. Kung hindi, huwag mo akong sisihin. Ginoong Garcia, kung ako ang tatanungin, sobra kang mapagbigay. Ang isang mandurugas na nagpapakitang gilas sa piging, dapat lang naarestuhin. Oo nga, baliw na kung saan nanggaling, kung sino-sino ang ginagaya. Arestuhin, arestuhin. Arestuhin siya. Arestuhin. Arestuhin! Arestuhin. Kuya Gab, halatang halata na nilalamon na nila si Hipag. Kailangan ba akong pumunta at turuan sila ng leksyon? Hindi na kailangan. Kung hindi niya kayang lutasin, ang maliit na problemang ito, kahit makapasok pa siya sa bahay ng mga Mendoza, mauubos siya, walang matitira kahit buto. Ang kalmado mo talaga. Dali, arestuhin. Arestuhin siya. Anong tinatawa-tawa mo? Tinatawanan ko ang pagpapaimbabaw mo. Sa huli, hindi ba't ayaw mo lang pakawalan ng mana ng aking mama? Marco Garcia, binigyan kita ng pagkakataon. Ngunit ngayon, ubos na ang pasensya ko. Ang sinumang ayaw mawala sa lungsod ng ulap, pwede nang magmakaawa ngayon. Ang yabang mo, sino ka ba para? Pawalain ang pamilya ko? Wala akong halaga. Ngunit ang connection ko, baka hindi ninyo kayang kalabanin kahit pagsama-samahin pa kayo. Kuya Gab, baka gagamitin niya ang pangalan mo para magyabang? Nagmamagaling ang munting baliw, akala niya, sapat na ko. Walang patunay, paano maniniwala ang mga tao? Pumunta ka, hanapin ang tamang oras para magpatotoo. Opo. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Baliw lang siya mula sa ospital ng pag-iisip. Ano pa ba ang magagawa niya kundi magsalita ng kabaliwan? Tama. Sa tingin ko, may delusion siya sa utak. Nagmamagaling. Sino ba siya? Naglakas loob kayong pagtawanan ng batang ginang ng bahay ng mga Mendoza? Sawa na ba kayong mabuhay? Ipag, ayos ka lang ba? Kaibigan ito ni Ginoong Mendoza. Ang baliw na babaeng ito? Talaga bang batang ginang ng bahay ng mga Mendoza? Si Ginoong Mendoza ay kilalang malupit. Ang sinumang magalit sa kanya, sa isang salita lang, kaya niya tayong tuluyang burahin. Kuya Gabriel, bakit niya sinusuportahan ang babaeng ito? Ang piging na ito ngayon hindi ko gusto. Tanungin mo ang asawa ko. Ano ang dapat gawin? Ipag, sinabi na ni Kuya Gab, ang iyong kalooban ang pinakamahalaga. Ang sinumang manggulo sa iyo ay mawawala sa lungsod ng ulap. Kung gayon, ang piging na ito, buwagin na. Kuya Gab, kinunan ko ang ginawa ni Hipag sa party. Tingnan mo. Hindi ko inakala na si Munting Baliw ay magaling pala. Talagang humahanga si Kuya Gab sa kanya. Hangal, kailangan pa bang gumamit ng ganyang komplikadong paraan? Hahanga ako sa kanya? Matigas pa rin ang ulo mo. Ginagamit ni Hipag ang pangalan ng mga Mendoza, siguradong tuwang-tuwa siya sa loob. Ipadala mo sa akin ang lahat ng video at litrato. Sige po. Pagkatapos mong ipadala, burahin mo lahat sa cellphone mo. Huwag kang magtira ng kahit isang litrato. Opo. Nga pala, nasaan siya? Ang swerte ng ibang tao. Kahit gaano pa sila kasama, may nagmamahal pa rin sa kanila. Hindi tulad ko,
Patricia Garcia, mahaba pa ang lalakbayin mo. Maligayang ika, 21 kaarawan. Patricia Garcia. Hindi umuuwi ng gabi at umiinom pa ng ganoong karaming alak? Hindi mo ba alam na mayroon ka ng asawa? Munting lasinggera. Sino ka? Asawa mo. Sabi mo kaibigan kita. Pwede mo ba akong batiin ng happy birthday? Lalaki mo ako. Sige, wag na. Gusto mong mag-birthday? Sindihan. Ang ganda. Maganda, di ba? Maganda. Patricia. Basta manatili ka lang sa tabi ko at maging masunurin. Kahit anong gusto mo, may bibigay ko sa'yo. Gabriel, mula nang ipanganak ako, naunawaan ko na ang isang katotohanan. Mas mabuti pang umasa sa sarili kaysa sa iba. Hindi mo yan maiintindihan. Alam mo ba? Kung ano ang pakiramdam na makita ang magulang mo na namatay sa harap mo? Ang mga magulang ko ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan. Iniwan nila sa akin ang isang malaking kayamanan na pinagnanasaan ng lahat. Sa pamilya Mendoza, ang lugar na tinitirhan ko ay puno ng intriga at panganib. Isang maling hakbang ay malalim na bangin. Kung natatakot ka, may oras ka pa para umalis. Takot? Ako? Hindi ko alam kung paano isulat ang salitang takot. Patricia, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Binigyan kita ng pagkakataon. Mula ngayon, sa bawat hakbang, kailangan mo akong samahan. Bakit parang, habang lalo kaming nagkakagulo, lalo akong nalilito?
Ano ba talaga ang interes niya sa isang baliw na tulad ko? Patricia, sa wakas ay nakipag-ugnayan ka na sa akin. Matagal na tayong hindi nagkita, Tito Victor. Matapos mamatay ang aking ina, ikaw lang ang matalik niyang kaibigan na handang protektahan ako. Nitong 3 taon, kung wala ang tulong ninyo, mahihirapan akong mabuhay sa ospital ng pag-iisip. Ang iyong ina ang nagligtas sa aking buhay, kaya ito ang dapat kong gawin. Ngayong nakipag-ugnayan ka sa akin, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mag-atubiling sabihin. Matapos kong guluhin ang piging ng mana sa bahay ng mga Garcia, hindi na ako lumabas. Gusto kong malaman, ano ang mga nangyayari ngayon sa bahay ng mga Garcia? May nakalap akong impormasyon. Nagpakalat si Marco Garcia ng balita na sa piging ng mana, ikaw daw ang nakipagsabwatan sa traidor ni Gabriel Mendoza para lokohin ang lahat. Ang babae lang sa tabi ni Gabriel Mendoza ay si Isabel Garcia. Nag-edit din sila ng ilang larawan, ipapadala ko sa iyo ngayon para makita mo. Ang sakit sa ulo. Si Gabriel Mendoza, ang lalaking ito, ay talagang malaking balakid sa aking paghihiganti. Napakagandang pagkakataon sana para masira ang reputasyon ng mag-ina sa bahay ng mga Garcia, pero naun si Yami. Ano ang plano mo ngayon? Kailangan mo ba ng tulong ko para kalabanin ang bahay ng mga Garcia? Hindi na. Narinig ko na si Gabriel Mendoza ay pinakaayaw sa mga babaeng mapagkunwari at ang kapatid kong iyon ay napakamapagkunwari. Gusto mong Ano sa tingin mo kung hahakin ko ang computer ni Gabriel Mendoza at idaragdag sa kanyang schedule ang isang meeting kay Isabel Garcia, ano kaya ang mangyayari kung magkita sila? Gusto mong gamitin si Gabriel Mendoza? Ay, may alam ako. Basta magkita lang si Gabriel Mendoza at Isabel Garcia, matatapos na agad. Ang bahay ng mga Garcia. Tapos na. Isabel Garcia, dinala ko na sa harap mo ang lalaking pinakagusto mo. Kaya dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Binata at ginang, handa na ang sabaw. Ginoong Mendoza, dumating na si Binibining Garcia. Kumagat na si Isabel Garcia sa pain. Ano? Si Binibining Garcia? Ang anak ni Ginoong Marco Garcia, si Binibining Isabel Garcia. Paano niya nalaman na nandito ako? Sabi niya, sa imbitasyon mo raw. Tinanong ko ang asistente. Sabi ng asistente, nasa daily schedule mo raw. Sa computer ang item na ito. Sa imbitasyon ko? Opo. Anong nangyari sa kanya? Pupuntahan ko siya? Walang puso kang aso. Bakit ka biglang nagmumura? Gusto mong maglaro? Sige. Lalabanan kita. Hindi kaya. Natuklasan niya na ako ang may gawa. Ginang! Kuya Gabriel, inaya mo ako ngayon.
Dinala niya pala. Umalis ang binata na may kargang ibang babae. Paano na ang ating ginang? Hindi ba't si Gabriel Mendoza mismo ang nagsabing? Ayaw niya sa mga mapagkunwari? Gaano ba kaarte si Isabel Garcia kanina? Bakit niya pa rin dinala? Ang mga lalaki, mapanlin lang. Sinasabi nilang ayaw nila sa mapagkunwari. Pero sa totoo, nahuhulog sila. Mali ang aking diskarte. Ang swerte ko naman at binuhat ako ni Gabriel Mendoza. Ang sarap. Aray, ang sakit. Kuya Gabriel, bakit mo ako ibinagsak? Ang sakit-sakit. Tumahimik ka. Ipag-utos mo. Mula ngayon, hinding-hindi ko papayagan si Isabel Garcia na tumapak sa bahay ng mga Mendoza. Ayoko na siyang makita kailanman. Opo. Kuya Gabriel. Kuya Gabriel. Kuya Gabriel, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako ginaganito? Binabalaan kita. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na agad dito. Ang galing mo, Patricia Garcia. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang gamitin ako. Sinusubukan mo akong bigyan ng babae, ano? Walang utang na loob. Halika, tingnan mo kung anong ginagawa niya. Opo. Kumusta? Sobrang nalulungkot ka ba? Dapat kang magsisi, hindi ba? Kapag naging taga-suporta ako ng ibang babae, paano mo haharapin ang sarili mo, Patricia Garcia? Magsalita ka. Sige nang. Nakatulog? Anong sabi mo? Sige nang. Nakatulog habang nakaupo sa pintuan. Patricia Garcia. Ang kampante mo naman, nakatulog ka pa rin? Nabaliw na ba siya? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lalaking ito? Patricia, hindi ko alam kung anong nangyari kay Gabriel Mendoza kamakailan. Hinayaan niyang gamitin siya ng pamilya Garcia at hindi nagbigay ng pahayag. Ngayon, lahat ay naniniwala na si Isabel Garcia ay tunay na babae ni Gabriel Mendoza at ang pamilya Garcia ay umangat ang estado. Alam mo ba kung gaano karaming mga kumpanya ang lumapit kay Marco Garcia sa loob ng isang gabi? Walang makakahadlang sa akin. Kahit si Gabriel Mendoza. Kung talagang gusto niyang maging sandigan ng pamilya Garcia, ibabagsak ko pati ang bundok na iyon. Wala akong mawawala, kaya wala akong kinatatakutan. Patricia. Bukod pa rito, ang pagkakasabit ni Isabel Garcia kay Gabriel Mendoza ay hindi rin maganda para sa kanya. Si Gabriel Mendoza ay malupit at marami ang gustong pumatay sa kanya. Kung hindi siya kayang patayin, ang pagpatay kay Isabel Garcia ay hindi ba madali lang? Isabel, sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamasayang babae ngayon? Si Gabriel Mendoza, pinakasalan lang si Patricia Garcia para sa palabas. Sino pa ba ang hindi nakakaalam na ikaw ang pinakamamahal niya? Mama, wala lang ito. Balang araw, papaalisin ko si Patricia Garcia sa pamilya Mendoza at magiging lehitimong batang ginang ng pamilya Mendoza. Talaga? Patricia Garcia, anong ginagawa mo rito? Ay, nakita mo ba ang balita kamakailan? Ang trending news ay tungkol sa relasyon namin ni Kuya Gabriel. Ngayon, lahat ay naniniwala na ako ang gusto ni Kuya Gabriel at balang araw, mapapaalis ka sa pamilya Mendoza. Antabayanan. Ikaw,
Sino yan? Bitawan mo ang anak ko. Kuya, ito ang babae. Dalhin niyo sila. Anong ginagawa mo? Tatawag ako ng pulis. Kung hindi ka bibitaw, tatawag ako ng pulis. Kung gusto mong mamatay, tumawag ka ng pulis. Hoy, alam niyo ba kung sino ako? Ako ang babae ni Gabriel Mendoza. Mangahas kayong dakpin ako? Kung hindi ka babae ni Gabriel Mendoza, hindi kita dadakpin. Kaya pala, kaaway ni Gabriel Mendoza. Ang bilis naman nangyari. Bitawan niyo ako. Kung may dadakpin kayo, siya ang dakpin niyo. Baliw. Walang alam sa kamatayan. Dalhin niyo silang lahat. Sige na. Ginoong Mendoza, nitong nakaraan, ang pag-ibig at galit ninyo sa dalawang anak ng mga Garcia ay nagpapabago sa stock ng kumpanya. Hindi ito maganda sa negosyo. Isang linggo na, si Patricia Garcia matibay pa rin. Walang tawag, walang pagmamakaawa. Hoy, baliw na ba kayong dalawa? Si Ginoong Tan ay kaibigan ni Gabriel. Bitawan niyo siya agad. May bumihag kay Isabel Garcia sa kalye. Sino? Habang binibihag siya, nadala rin ang hipag. Sa wakas, magdurusa na ang munting baliw. Hindi mo siya ililigtas? Sa tingin mo, dahil sa kanya, magpapabanta ako? Ako, si Gabriel Mendoza. Magpapabanta para sa isang babae? Kalokohan. Anong nangyari, Ginoong Mendoza? Wala lang. Isang sumalungat sa akin na mayabang ay magdurusa na. Sino ang nagkaroon ng lakas ng loob para saktan kayo? Kulang pa ang kamatayan sa kanya. Tama nga. May gagawin pa ako. Suspindido ang pulong. Kenneth Tan, dalhin mo ang mga tao. Ang gumalaw sa akin ay nagsasawa na sa buhay. Huwag niyo akong hulihin. Nakikiusap ako, pakawalan niyo ako. Kahit magkano ang ibibigay ko. Pera? Kinidnap namin ang babae ni Gabriel Mendoza. Sa tingin mo para sa pera to? Dali. Dali. Ikaw ang sinasabi ko. Hindi ka ba marunong maglakad? Lakad na. Lakad. Itira lang ang babae ni Gabriel Mendoza. Ang isa pa, patayin na dyan. Sige, lakad. Huwag kang magsisisi sa iba. Sa dami ng daan. Ito pa ang pinili mo. Dito ko pa dumaan. Halika, ihahatid na kita. Hindi mo pa makukuha ang buhay ko. Grabe pinuno. Ang babaeng to, wala man lang nararamdamang sakit. Tao pa ba siya? Kanina, naglalaro lang ako sa inyo. Ngayon, ako naman. Ngayon, pwede ka nang magpaalam sa mundong ito. Maawa ka. Maawa ka. Pwede ka naming pakawalan. Sana pumayag na lang kayo agad. Ang galing mo, Binibini. Aalis ako. Paano naman si Isabel Garcia? Wala akong kinalaman sa kanya. Kung papatayin niyo siya o bibihagin, bahala kayo. Paglabas ko, hindi ako magsasalita. Makakasiguro kayo diyan. Nang hulihin namin siya, magkasama kayo. Paano ko makakasiguro kung pakakawalan ka namin? Anong relasyon ninyong dalawa? Paglabas mo, may gagawin ka ba? So, sasaktan niyo ako? Pinuno? Paparating na si Gabriel Mendoza. Binibini, inaamin kong may kakayahan ka, pero matatapos na rin ang aking trabaho. Kaya, bigyan mo ako ng kaunting oras. Kapag nagtagumpay ang transaksyon ko, paano kung palabasin na kita agad? Sige. Ginoong Mendoza, pumasok po kayo. Ay, hindi ko talaga inakala na si Gabriel Mendoza na namamayani sa negosyo ng maraming taon ay isang taong sadyang mapagmahal. Kung alam ko lang sana, mas maaga ko sanang ginawa.
Lolo Reyes, halos nasa hukay ka na. Pero naglalaro ka pa rin ng kidnapping, isang nakakakabang gawain. Masama yan sa puso mo? Gabriel Mendoza, may koneksyon din ako sa mga magulang mo. Sa ating sirkulo, ayon sa edad, dapat tawagin mo akong tito. Ang dugo sa aking mga kamay ay galing sa mga taong may koneksyon sa aking mga magulang. Ikaw, Gabriel Mendoza, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dahil lumapit ka sa akin, ibig sabihin, gusto mong makipag-usap. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng ari-arian ng bahay ng mga Mendoza. Lolo Reyes, ang laki naman ng iyong gana. Kaya mo ba yan? Kainin ko man o hindi, huwag mo nang alalahanin. Mas mabuting mag-alala kayo sa babaeng nasa kamay ko, ang napakagandang dilag. Sanay ang mga tauhan ko sa pagiging bastos, at baka masaktan siya, ay Ilabas niyo siya. Hindi siya direktang tumanggi. At dahil narito na siya, natural lang na mahalaga sa kanya si Isabel Garcia. Hindi na dapat buhayin ang taong ito. narito na siya, ligtas at walang galos. Kuya Gabriel, iligtas mo ako. May iba pa? May iba pa? Lolo Reyes, noong dinukot namin, si Isabel Garcia ay may kasamang ayaw bumitaw para maiwasan ng gulo. Isinama na namin siya. Magaling lumaban ng babae. Pasaway. Nasaan siya? Lolo Reyes, huwag kang mag-alala. Naayos na. Pinatay? Talagang pinatay. Oo, pinatay nga. Mabilis kumilos ang mga tauhan ko. Paano pinatay? Isang saksak, patay agad. Lolo Reyes. Ang taong ayaw kong masaling, pinatay mo lang. Ang isang saksak. Ano ang ibig sabihin niyan? Sino ang nagpahintulot sa iyo na gawin yan? Ikaw. Lolo Reyes. Lolo Reyes. Patayin siya para ipagiganti si Lolo Reyes. Patayin ang lahat ng natitira. Hindi maganda. Sino yan? Lumabas ka. Kontrolado na ang gusali ni Kuya Gab. Gawa ng mga kidnapper. Sumandal ka sa akin. Kuya, pakitulungan mo akong kalagan ng tali. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ginong Mendoza, Ang damit na yan, hindi ba kay Patricia Garcia yan? Hindi kaya si Gabriel Mendoza ay hindi ako ang ililigtas, kundi si Patricia Garcia? Hindi ako naniniwala. Kuya Gabriel, paano nangyari to? Imposible. Ako ang babae ni Gabriel Mendoza. Si Kuya Gabriel ay dumating para iligtas ako. Siya ang dumating para iligtas ako. Sandali lang. May isa pa akong hindi nagawa. Ano yon? Pasabugin ang gusali. Pinasabog ni Kenneth Tan ang gusali. Kuya Gab, ang gusali ay nakontrol na. Ano pa? Si Munting Baliw ay nasugatan. Hindi ako maayos. Opo. Ang ganda ng mga paputok na ito. Gusto mo ba? Tinatawag mong paputok ang pagsabog? Ang romantiko mo naman. Tanggap ko na ang regalo mo. Munting Baliw. Ito ay lahat ng pakana ni Patricia Garcia.
na naging dahilan ng pagdukot sa aking anak na babae at hanggang ngayon ay walang malay pa rin. Ang walang hiyang ito ay nakakapit na sa bahay ng mga Mendoza, kaya mahirap na siyang kalabanin sa hinaharap. Ang aking ama ay nasa sitwasyong buhay-patay na, pero nagawa pa rin niyang maglaan ng oras para kalabanin ako. Nakakaantig naman. Ikaw ang dahilan. Bakit walang malay ang anak ko? Bakit hindi ka na lang mamatay? Kung gusto mong mamatay, kaya kong ipadala kayong mag-ina para magkasama sa kabilang buhay. Pat, lahat kayo ay aking mga anak. Bakit kailangan ninyong maging magkatunggali? Hindi ba kayo pwedeng magkasundo ng payapa? Magkasundo ng payapa? Umaasa kang makikipagkasundo ako sa isang maruming umagaw sa aking pagkakakilanlan. Napakaganid mo, hindi nakapagtataka, na si Isabel Garcia ay pinalaki mo na may makapal na mukha. Patricia Garcia, ito ba ang ugali mo sa iyong ama? Ama? Ang aking ama ay matagal nang namatay noong araw na niloko niya ang aking mama sa isang kabit. Pinilit siyang tumalon at personal akong ipinadala sa ospital ng pag-iisip. Ngayon, magkaaway na lang kami. Kahit hindi mo tanggapin, ako pa rin ang iyong tunay na ama. Ito ay isang katotohanan na hindi mo mababago. Alam ko na, nagmamadali kang ayusin ang ating relasyon bilang mag-ama. Gusto mo akong itali sa ugnayan ng dugo. Dahil lang alam mong hindi na magigising si Isabel Garcia, kaya gusto mo akong gamitin para makipagkaibigan sa bahay ng mga Mendoza. Tama ba? Pat, paano mo naman naisip yan? Isa tayong pamilya. Nang namatay ang mama mo noon, kahit ang pulis ay naghinuha na nagpakamatay siya. At wala talaga kaming kinalaman doon. Manahimik ka. Talaga bang iniisip mong hindi ko naaalala ang mga nangyari noon? Pat, huwag ka nang magulo. Ang alaala ng mga bata ay magulo. Kahit nasa korte, ay hindi ito magagamit. Bakit mo pa ipinipilit? Kung gayon, talagang may kumpiyansa ka. Hindi mo ba alam, noong araw na iyon, anibersaryo ninyo ng kasal, naghanda si mama ng isang kamera para i-record ang lahat, para bigyan ka ng sorpresa, ngunit natuklasan niya ang ebidensya ng iyong pagtataksil. Naalala mo na ba, Marco Garcia? Nilagyan mo ng lason ang cake. Ikinamatay ito ng mama ko. Pinilit mo siyang maging depressed at nagpakamatay. Nang nagmamadali kang sunugin ang bangkay niya, hindi mo ba alam? Buntis siya sa anak mo. Imposible. Hindi ito posible. Hindi mo ba gustong palayain ko ang bahay ng mga Garcia? Sige. Ngayon, nagdala rin ako ng isang piraso ng cake. Sabay tayong kumain. Pagkatapos nating kainin ang cake na ito, ako ay palalayain ang ating mga sama ng loob. Pat, pwede bang palayain mo na ang iba? Ako ang may kagagawa ng lahat noon. Ako na lang ang magbabayad ng lahat. Sapat na yon. Kahit mamatay kaming lahat, hindi na babalik ang mama mo. Imposible. Kailangan mo bang maging ganyan kalupit? Ako malupit? Kung ikukumpara sa inyo, wala pa yan. Ang sinapit ninyo ngayon ay nararapat lang sa inyo. Patricia Garcia, paano ka naging ganyan ngayon? Wala akong oras para balikan ang nakaraan kasama kayo. Isa para sa bawat isa. Pagkatapos nating kumain, ang ating mga sama ng loob ay naglaho na. Tinanong mo ako kung gaano kita kamahal. Gaano ba kita kamahal? Asawa, mahal kita. Maligayang anibersaryo ng kasal. Ang buwan ang sumasalamin sa aking puso. Pat, nagkamali si tatay. Alam ni tatay na nagkamali siya. Kumain ka. Kailangan ko pa bang pilitin kang kumain? Inihanda ko ang lahat ng ito para sa iyo. Kumain ka. Kailangan ko pa bang subuan ka? Kakain ako. Mama, kung sana noon, may camera, di ba? Mama, ibibigay mo ba talaga ang kumpanya kay tatay? Totoo yan. Pat, hawakan mo to. Pagbalik ni tatay, sabihin natin sa kanya ang sorpresa, okay? Mamaya, pag sinabi ni mama na lumabas ka, di ba? Sige.
Mama, tapos na. Tapos na ang lahat. Pagod na pagod ako. Gusto ko nang matulog. Hello? Gabriel Mendoza. Nalason ako. Pwede mo ba akong sunduin at iuwi? Anong sabi mo? Sabi ko, nalason ako. Kailangan ko ng stomach pump. Tulungan mo ako. Nasa ospital ng Mendoza ako, room 306. Pakiramdam ko, hindi na ako magtatagal. Hoy! Hoy! Pumunta sa ospital ng Mendoza 306. Ngayon na, agad. Sabihin sa mga medical staff kung may mangyari sa kanya. Pababayaran ko sa kanila ng buhay nila. Aayusin ko agad. Patricia Garcia. Huwag ka nang tumingin. Ikaw na lang ang natitira. Ngayon, lumakas na ang loob mo? Natuto ka nang magpakamatay sa pamamagitan ng lason. Alam na ng lahat. Hindi ka man lang kumurap, kinain mo lahat ng lason. Gusto mo na bang mamatay? O sa tingin mo, may siyam na buhay ka para sayangin? Bakit? Hindi ka na nakikipag-usap sa akin ngayon? Akala ko, immune ako sa lason at nasa ospital na rin naman ako. Hindi ko lang inasahan na ganito kabilis ang epekto ng lason. Immune ka sa lason? Sa ospital ng pag-iisip ng 3 taon, pinilit akong uminom ng kung ano-anong gamot. Lahat ng iba namatay. Pero ako, buhay pa rin at maayos. Kaya hindi ko talaga gustong mamatay. Kung wala ako, patay ka na sana ngayon. Dapat talaga magpasalamat. Ako sa'yo ng maayos, kaya paano kita susuklian? Suklian? Depende sa kung anong ibibigay mo. Hindi ko alam kung ang ganitong pagsukli ay pwede? Patricia Garcia, sa pagkakataong ito, natakot na talaga ako. Anong kinatatakutan mo? Ang maging biyuda? Takot? Kaya simula ngayon, babantayan na kita ng mahigpit. Gabriel Mendoza, ang mama ko ay laging nagtitiwala sa tatay ko, pero sa huli, pinagtaksilan siya ng pinakamalapit niyang asawa at nagkaroon ng malagim na wakas. Ikaw ba ang taong mapagkakatiwalaan ko? Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, ibabalik ko siya. Ang bahay ng mga Garcia ay bumagsak. Gusto ni Lolo na bumalik tayo. Mukhang gusto niya tayong maghiwalay. Ano sa tingin mo? Diskartihan na lang. Aba, nandito na pala si Binibining Garcia. Umupo ka. Akala ko ang pamilya ninyong Garcia, ubos na ang lahi at hindi ka na darating. Bakit naman ako matatakot? Lolo, ano ang ibig mong sabihin dito? Lolo? Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa, hiwalayan mo na si Binibining Garcia. Hindi ako sumasang-ayon. Gab, bibigyan ka pa ni Lolo ang huling pagkakataon. Kung hihiwalayan mo si Binibining Patricia, ang posisyon ng tagapagmana ay mananatili sa iyo. Kung hindi... Kung hindi? Tatay, palitan mo ang tagapagmana. Totoo ba iyan? Oo, totoo iyan. Pipirma ka ba o hindi? Mga halimaw, si Gabriel pa rin. Dapat pala matagal ko nang nalaman ang tunay na mukha ng mga taong ito. Hindi ako hihiwalay. Ayoko na rin maging ang tinatawag na tagapagmana. Paano naman si Binibining Patricia? Kung si Gab ay hindi na ang tagapagmana ng mga Mendoza, mananatili ka pa rin ba sa kanya? Kung Lolo, talagang inimbestigahan mo ang aking pagkatao, dapat mong malaman na ang pinahahalagahan ko ay hindi kailanman ang pagiging tagapagmana ng mga Mendoza. Gusto ko talaga ang iyong apo. Maaari akong maging manugang. Suwail na anak. Patricia Garcia, umayas ka. Huling beses na kitang tatanungin,
Didiborsyo ka ba o hindi? Hindi. Mabuti. Napakabuti. Kung gayon, formal kong ipinapahayag na aalisin ko si Gabriel Mendoza mula sa listahan ng mga tagapagmana. Lumayas kayo sa bahay ng mga Mendoza. Ayos. Kung gayon, dadalhin ko na si Gabriel Mendoza. Tara! Ikaw! Ito ang bahay ni Ginang Mendoza. Oo nga. Binili ko ito sa kinita ko sa stock market noon. Kumusta? Medyo maliit ba? 70 metro kwadrado, 2 silid tulugan, 1 sala. Napakaganda. Napakakomportable. Gusto ko ito. Naresolba na ang problema ko. Kumusta naman ang plano mo sa paghihiganti? Handa na ako. Basta kumpleto na ang lahat, pareho lang ang anumang uri ng piging dahil iisa lang ang magiging resulta. Malapit na ang kaarawan ni Ricardo Mendoza. Oo nga. Nang wala ako, ang tagapagmana, si Ricardo Mendoza ay tiyak na magho-host ng malaking piging ng kaarawan. Si Lolo ngayon ay sa kanya na lang umaasa. Tiyak na bibigyan ko sila ng malaking sorpresa. Kung gayon, ayos na. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Lahat ng paghihiganti ay dapat mong gawin ng personal para lang mawala ang sama ng loob mo. Hihintayin ko ang magandang balita mo. Bumalik na si Gab. Bianca, batiin mo siya. Tatay, ayoko. Ang asawa niya, ilang beses na akong sinaktan. Paano ka magsalita? Tatay, bumalik na si Gab. Bumalik ka? Akala ko dahil sa babaeng yon, hindi mo na gusto ang pamilyang ito. Ay, tatay, paano ka magsalita? Hindi ganoong klaseng tao si Gab. Kakausapin ko siya. Gab, sumama ka sa akin. Ricardo Mendoza, ano ang gusto mong pag-usapan natin? Gab, ang tagal mo nang hindi tumatawag ng tito. Naaalala mo pa ba ang litratong ito? Ito ay kinunan noong 18 taong gulang ka. Para ipagdiwang ang kaarawan mo, dinala ka namin ng mga magulang mo sa amusement park at naglaro ng isang buong araw. Dinala ka namin ng mga magulang mo. Naglaro kami, nagtawanan. Naaalala ko, ako pa ang nagbuhat sa iyo pauwi. Sa kasamaang palad, ang mga magulang mo sa daan pauwi ay naaksidente. Ngunit sa kabutihang palad, magkasama tayo sa iisang sasakyan. Gab, ang daming taon na ang lumipas. Miss na miss ko ang tatay mo. Nami-miss mo ba siya? Oo. Tito? Gusto mo bang sumama sa kanila? Kadarating mo lang? Bakit ko pa sinasabi to sa'yo? Ang tatay mo, bago pumanaw, ipinagbilin ka sa kin. Natatakot ako na pag wala na ako, hindi ko sila mahaharap. Gab, umuwi ka na. Pamilya tayo. Pwede bang bumalik sa dati? Isa lang ang anak ko, pero ituturing kitang parang sarili kong anak. Sa hinaharap, ibibigay ko sa iyo ang kumpanya, ha? Gab, bakit ka tumatawa? Tito? Talaga bang ibibigay mo sa akin ang kumpanya? Siyempre. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, Tito, pwede tayong bumalik sa dati. Pero kasal na ako ngayon.
At mas malaya ako sa labas. Sige, ikaw na ang magiging tagapagmana ko. Ano man ang gusto mo at ng asawa mo, sabihin mo lang sa Tito. Susundin ko lahat ng gusto ninyo. Gab, matagal nang hindi nakikita ni Tito na masaya ka ng ganito. Oo. Ang galing. Ang galing. Hindi ko inakala na makakapag-usap pa tayo ng ganito ngayon. Sigurado akong ang tatay at mama mo ay gusto ring magkasundo tayo. May mukha ka pang banggitin ang tatay at mama ko? Hindi kita palalampasin. Tito, may gagawin pa ako? Kailangan kong tumawag. Sige. Hinihintay ka ni Tito para kumain. Oras na. I-upload sa internet ang ebidensya na si Ricardo Mendoza para sa mana ay nagplano ng aksidente at pinatay ang kanyang kuya at hipag. Opo, Ginoong Mendoza. At saka, i-upload din sa internet na si Bianca Mendoza ay anak sa labas ni Ricardo Mendoza, bunga ng pakikiapid niya matapos siyang ikasal. Tatay? Mama? Tapos na ang lahat. Bumalik na si Gab. Hinihintay ka na lang para ihanda ang salo-salo. Anong ingay yan? Bakit may pulis dito? Mukhang ang birthday party ni Tito ay hindi na matutuloy. Gabriel Mendoza, anong ginagawa mo? Wala akong ginawa kundi ibigay ang mga criminal records ninyo sa pulis. Gabriel Mendoza, baliw ka na ba? Sisirain mo ba ang bahay ng mga Mendoza? Ang pamilya Mendoza ang may kasalanan. Hi. May nagsumbong na ang pamilya Mendoza ay sangkot sa pagpapapatay. Ngayon, pakiusap sa inyong lahat, sumama kayo sa amin para sa investigasyon. Tatay, anong nangyayari? Gabriel Mendoza, bakit mo sinira ang bahay ng mga Mendoza? Bakit? Mula nang umarkila ka para magplano ng aksidente, mula nang patayin mo ang aking mga magulang, mula nang ako'y 18 taong gulang, sa loob ng maraming taon, hinihintay ko ang araw na ito. Ikaw. Alam mo na ang lahat? Hindi ko naman sila gustong saktan. Gusto ko lang sanang mapilayan ang iyong tatay para makuha ang posisyon ng tagapagmana. Iyon lang. Ang mga salitang iyan, sabihin mo na lang sa pulis. Ang mag-asawang pinuno, pinatay ng pangalawang anak. Tatay. Gab, wala akong alam. Bumalik ka. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng sa bahay ng mga Mendoza. Hindi ako babalik. Kailanman. Ikaw. Dalhin siya. Tatay. Lolo! Gabriel Mendoza. Bakit ka narito? Nakita kong umuulan sa labas. Naisip kong baka magkasakit ka kung mabasa ka sa ulan, kaya nag-alala ako sa iyo. Talaga bang nag-aalala ka sa akin? Oo. Nag-aalala na ako sa iyo ngayon. Anong gagawin ko? Ang saya ko na nag-aalala ka sa akin. Halika, may pupuntahan tayo. Bakit mo ako dinala rito? Ito ang alma mater ko. Alma mater ko rin? Talaga, alma mater mo rin to. Hindi ba sa ibang bansa ka nag-aral? Dito lang ako nag-aral ng 1 taon. Nang magka-aksidente sina tatay at mama, ipinadala ako ni Tito sa ibang bansa. Sabi ko na nga ba? Parang nakita. Nagkita na pala tayo dati. Gabriel, kilala mo na ba ako noon? Oh, hindi tayo isang klase. Nakatingin ka sa labas ng bintana, kaya nakilala kita. Nakilala ko na. Ikaw ang mapapangasawa ko. Bakit hindi mo ako hinanap noon? Kasalanan ko. Kung mas maaga akong bumalik, malalaman ko ang lahat ng nangyari sa'yo.
Malalaman ko na ipinadala ka ng bahay ng mga Garcia sa ospital ng pag-iisip. Kasalanan ko ang lahat. Ikaw din ay nasa dilim. Tapos na ang lahat. Ang makalaya tayo sa dilim. Sa sarili nating paraan ay sapat na para maging bayani. Tama ka. Ano sa tingin mo? Ang itsura ko noong high school? Noon, mayabang ka at mahilig magpaganda. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para ulitin yan. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Ang Ginang Mendoza, napakasigla ngayon. Masaya ka ba? Madalas kitang ibabalik sa ating alma mater. Kapag nag-aanak na tayo, isama natin siya. Bulero ka talaga. Sige, magbulero ka pa. Ito ang aking keychain ng begonia. Paano napunta sa'yo yan? Ito ay personal na ginawa ng aking mama para sa akin. Nung akala ko na wala ko yan, matagal akong umiyak. Bago ako umalis ng bansa, gusto ko magtapat sa iyo. Hindi ko inasahan na sa palaruan, napulot ko ang iyong keychain ng begonia. At itinago ko ito hanggang ngayon. Oh, may lihim ka palang pagtingin sa akin. Oo? Taunang tingin ko sa iyo. Nagustuhan na kita. Patricia, ako ang magiging pinakamamahal mo sa mundong ito. Ang nag-iisang magmamahal sa iyo. Maniniwala ka ba sa akin? Ang aking mama, dahil umibig sa isang lalaki, nawalan ng buhay. Hindi ako naglakas loob na maniwala sa pag-ibig at isinara ko ang aking sarili. Pero dahil ikaw yan, Gabriel, natuto akong mangulila. Natuto akong magmahal. Dapat lagi mo akong mahal. Sige. Lagi kitang mamahalin. Lagi.